rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang ganda-ganda ko. Charot! So yan, ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Charot! Kumain din kayo. So ayan, so medyo masakit yung lalamunan natin ngayon dahil nasa 2:05 PM dito na kumakalat ngayon sa aming hangin, pollution kung tawagin, ay talaga namang masakit siya sa dibdib, masakit siya sa lalamunan at masakit siya sa ilong. Kanina nagpa-practice ako ng mga bata doon sa para sa ano nila, audit nila. Grabe, talagang naaawa ako sa sarili ko dahil hirap akong magsalita pero keep going pa din. Ano ba? May choice ba ako? So, yon. So, kailangan ko maglinis ng ilong para makahinga tayo ng bonggang-bongga kasi parang feeling ko punong-puno siya ng as. Ganon. As talaga. Ewan ko, nakakaloka yung weather, nakakaloka yung mga nangyayari sa mundo, kaya dapat talaga mag-ingat tayo at syempre kailangan natin magpasalamat sa Diyos dahil napoprotektahan tayo ng bonggang-bongga. Pero tulad nga na sinabi ko, huwag tayo makampante. Kailangan talaga doble ingat. Di ba? So yun, nag-wear na nga ako ng mask pero grabe, ang sakit pa rin sa lalamunan. So yun. By the way, so kayo, kamusta naman? Sana lahat kayo ay okay na okay at safe ngayong araw na to. Lalo na yung mga nasa parteng Amerika. Sana lahat kayo ay nakatulog ng maayos at masaya, di ba? Ang gising ninyo. Kailangan lang good mood lang tayo lagi. At sabi ng ganon, maging positibo sa buhay. Yun yung importante. Kahapon nagkaroon kami ng party doon sa school kasi nga di ba nagkaroon nga ng sport fest. Diyos ko, naloka ako. Ay, nako, umuwi na ako ng maaga kasi nga gusto ko nga magpahinga kasi nga yung ilong ko nga barado. Tapos ito naman sila PE teacher, Diyos ko, talagang yakad na yakad pa rin mag-inom, makakaloka. Diyos ko, parang ang buhay nila ay puro inom na lang. Ganon. Ay, nako, mga tao nga naman sa mundo, nakakawindang. Pero syempre you have to, ano talaga, protect yourself. At saka love yourself ang importante. Hindi ka magpapauto sa mga charot. Mahirap yan. At ito na nga, syempre ang chika natin for today. Kung ito daw ba si Michelle Dina ang pinakamalakas natin kandidata na pinadala natin sa Miss Universe. Pinakamalakas na kandidata. To be honest, malakas na kandidata para sa akin na pinadala natin sa Miss Universe etong dekada ha. I think si Beatrice Luigi Gomez. Naloka lang ako kasi talagang kumbaga si Beatrice pa rin kung titingnan mo sa record ng Miss Universe kasi si Beatrice ay malayo ang narating. Nakarating ng top 5, di ba? So mahirap ma-achieve yun, hindi yun basta-basta. At kung titingnan mo naman yung galing talaga ni Beatrice Luigi Gomez, nandoon na magaling yung game plan niya eh. But, hindi mo rin naman syempre pwede underestimate yung galing ni Michelle D. Iba din talaga. At a-agree din ako, isa siya sa mga pinaka malakas nating pinadala. Pero syempre, hindi naman natin masabi kung bakit hanggang doon lang yung narating niya. Sabing ganun, dinaya daw. At ngayon, ito nga si Michelle D, nagpaplano pumunta sa Miss Grand Philippines. Hindi ko alam kung totoo ba to, confirm ba to, pero marami akong naririnig na balita na talagang confirm. Ang iniisip ko lang, si Michelle D kasi, she's at 29 years old now. Hanggang 30 years old ang Miss Grand. Tapos, kung ipapadala natin si Michelle D sa October, si Michelle D ay magti-30 sa April. Oo. So, hindi ko lang alam kung paano, kung pasok ba sa yung age niya, pasok ba sa banga, at eto ba qualified ba siya kasi 30 years old. Tapos pagdating ng October, 31 years old na siya sa susunod na taon. Pero matagal pa naman. I don't know, sana hindi maka-apekto to ha kay Michelle D.
sa edad niya sa Miss Grand. Siguro, baka nakausap niya si Mr. Nawat o nagtanong siya doon, ayun, malalaman natin, di ba? Kung eto nga si Michelle D ay magiging kandidata nga ng Miss Grand Philippines. Kasi, parang feeling ko, once na pumasok si Michelle D, ay nako, panalo na yan. O, di ba? Sa Miss Grand Philippines. Pero sa Miss Grand International, siya yung magiging masasabi ko ang pinakamalakas na kandidata na maipapadala natin sa Miss Grand pag nagkataon. Siya na yon. At parang feeling ko, siya na dapat ang manalo. Alam niyo, sa totoo lang ha, kung ipapadala natin si Michelle D sa Miss Grand, gusto ko na sana ipanalo naman siya ni Nawat. Grabe, talagang mag-aaway-away to kapag hindi to nanalo at si Michelle D ang ipinadala ninyo. Aawayin talaga kayo ng buong mundo. Kasi parang feeling ko, una, kalibre. At saka hindi yan basta-basta na kandidata lang. Kasi yung level ni Michelle D, it's look like level like Pia Wurtzbach, Catriona Gray, ganun to the highest level. Kaya ngayon natalo yan sa Miss Universe na hindi nakapasok do sa top 5, marami na galit sa Miss Universe. Kasi naniniwala ang lahat na si Michelle D talaga is a caliber candidate. Siya talaga yung masasabi natin na isa sa mga pinakamalakas na katulad ng level ni Catriona Gray. Oo. Kaya mo lang din naman masabi si Beatrice kasi syempre nakarating ng top 5. Hindi mo naman maano yun. Consider natin yun. So, pero si Michelle D, ka-level to ni Catriona Gray at saka ni Pia Wurtzbach. Kaya natalo yan sa Miss Universe. Maraming galit, di ba? At kung dadali siya sa Miss Grand, I hope na sana siya na talaga makapag-uwi ng first golden crown from Miss Grand, di ba, International para sa Pilipinas. Or else, magwawala talaga mga Pinoy. Charot. Parang feeling ko, syempre, kung si CJ Opiasa naging first runner-up, natural. Dapat ipanalo na nila si Michelle D. Pero ayun nga, yun lang yung mga balakid na iniisip ko. She's magiging 31 years old. Pero kasi, kung halimbawa, etong taon na to, bracket, 30 years old. So, ibig sabihin, tumatanggap sila ng 30 years old. So, kapag 30 years old ka, pasok ka, pero maliit yung chance. Ayun yung sinasabi ko na baka maliit yung chance na maibigay sa kanya. Swerte talaga. Pero nakikita ko, kakabog talaga ang Michelle D once na lumaban to ng Miss Grand. Tingin mo, lalaban ba siya ng Miss Grand? Oo. Kasi parang kung iisipin mo, pero malay mo, di ba? Tayo na ang manalo dito. At malay mo, siya ang mag-uwi ng corona. At malay mo, maloka si Melanie Marquez sa kanya. Kasi di ba may international din ang title. At grand pa. Di ba? So, ang bongga kaya kapag nakuha yan ni Michelle D. Alam niyo, sa totoo lang, pangarap ko yan para kay Michelle D. Hindi ko iniisip na lalaba siya ng Miss Grand. Pero ang iniisip ko, pag nakuha to ni Michelle D, my God, winner. Sabi nga nung, what if na hindi na lang sa Miss Grand, pumunta na lang daw ng Miss Supranational. Kasi sa Supranational hanggang 33 years old. Tapos meron din na galing sa Miss Universe, nagpunta ng Supranational, nag-title. Parang pili ko magta-title siya. Kapag dinala mo siya sa Supranational, si Michelle D, magta-title yan ng bonggang-bongga. Actually, naisip ko nga din, mas gusto ko nga lumabas siya ng supranational eh. Kaya lang, hindi ko lang alam kung gusto ni Michelle D yung supranational. Parang mas bet niya yung Grand International, di ba? Ewan ko. Pero ako, para sa akin ha, challenge to kay Michelle D kung sakali. And then, ayun, magandang makuha niya yung corona ng Golden Crown kasi first Pilipina na kokoronahan ng Golden Crown. Tapos history talaga. And then, parang feeling ko, ang laki ng honor na makukuha niya dito. And I hope na sana mapag-aralan lang niya ng maigi ang Miss Grand. Medyo risky, kasi syempre kilala naman natin si Nawat. Parang pag pumunta siya sa supranational, parang mas nasisiguro kung mananalo siya doon. Kesa sa pumunta siya dito sa Miss Grand. Pero mas gusto ko pa rin siyang mag-Miss Grand at gusto ko siyang manalo at siya mag-uwi ng kaunang-unahang Miss
Golden Crown sa ating bansa. So, ayun yung gusto ko. At gusto ko na, maipagmalaki talaga si Michelle D. Yung kumbaga parang kasi sa akin deserve niya mabigyan ng title sa international stage. And parang feeling ko mas maganda kung Miss Grand yung lalabanan niya kaysa sa supranational, di ba? So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Tingin ba ninyo, si Michelle D na ang pinakamalakas na kandidata na maipapadala natin sa Miss Grand kung sakasakaling siya ang lalaban? So, siya nga ba ang isa sa mga pinakamalakas na kandidata na ipinadala natin sa Miss Universe? So, comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa pinag-uusapan natin. So, yon. So, syempre, maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible. Magtiwala lang tayo. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.